Chill at relaxing. Hindi ba't kay sarap magpahinga sa ganito kagandang lugar? Pero akalain nyo bang muntikan na raw itong pakawalan ni Delia nung kanyang kabataan? Noon po kasing una, dito po ako lumaki, masyado pong mahirap ang buhay dito. Walang tubig, walang kuryente, pangit yung daan, at talagang wala kaming nakikitang development na nangyayari dito. Ang tatay ni Delia ang nagsumikap na taniman ang kanilang lupa ng iba't ibang punong kahoy, kape at nyug. Pero dahil bata pa, hindi raw nakita ni Delia ang kanyang future dito. Nung una, naisip ko wala namang masyadong pagkikitaan dito. Parang naisip ko, pag laki ko, ibebenta ko to at mag-i-invest ako sa negosyo at bibiling ko yung mga gusto ko. Pero habang lumalaki ako, naisip ko, naaawa naman ako dun sa tatay ko. Nagtiyaga siya dito, tapos ibebenta ko lang. So, doon ako nag-explore. Ano ba ang mga modern farming na pwede kong i-incorporate dito? To make her papa proud, umattend si Delia ng iba't ibang training at seminar on farming. Nabuksan yung isip ko na marami palang pwedeng gawin dito sa maliit kong farm. Marami palang pwede akong pagsamasamahin na magko-coordinate dito sa loob ng farm. So yun, inaral ko lahat yun at unti-unti ko ngayong ina-apply dito sa farm. Section by section, unti-unting dinevelop at kinonvert ni Delia ang munting taniman ng kanyang tatay. Ngayon, meron na siyang iba't ibang high-value crops at mga livestock. So pumili na lang ako ng mga hayop na hindi mahirap i-maintain at kung ano yung mga uso ngayon. Kagaya ngayon, medyo dumatapos yung ASF ng baboy. Nag-alis ako ng baboy, pinalitan ko siya ng rabbit. Mas healthy kaysa baboy. And then, wala pang proven na sakit na mga pandemic din na nararanasan ang rabbit. Trial and error. Kung hindi pwede, alis muna. Iba naman. So marami akong tinry dito talagang negosyo. Na sabi ko, matagal yung ROI o kaya minsan, syempre may mga failures din. Maraming failures talaga sa simula. And then, unti-unti nare-refine. Going organic rin sila rito, kaya ang kanyang pananim at alagang hayop kailangan may symbiosis. Yung aking mga livestock, yan yung pinili ko kasi yan yung nagbibigay sa akin ng magandang organic fertilizer. Kagaya ng manure ng manok, meron akong African Nightcrawler, doon ko inilalagay yung mga manures ng aking mga livestock para i-produce naman niya into organic fertilizer. And meron din akong stingless bee na siya namang tumutulong para naman doon sa pollination ng aking mga vegetables. Nasa upland area ng Calamba City sa Laguna ang farm ni Delia, kaya naman gusto rin daw niya itong i-develop bilang agritourism site. Ang ipinagmamalaki ko dito, yung nakaka-relax sila dito dahil maganda ang ambience dito. Kahit summer, nagkukwentuhan lang sila dito sa ilalim ng puno, nare-relax sila dito. Maganda ang klima dito sa amin. Gusto namin magkameron din dito ng mga events, kagaya ng mga camping, glamping. Gusto rin namin ipakita din yung mga ibang magandang spots dito sa amin. Dahil dito na raw talaga ang future ni Delia sa kanyang farm, gusto naman niya ngayong makapagturo sa iba pang gusto ring magkaroon ng future sa farming. Gusto kong ma-educate din sila, ma-upgrade din yung system of farming nila. Kasi nakikita ko, ang mga farmers dito, hindi mahilig umattend ng mga seminars. Una, ang lalayo kasi ng mga venue. Kaya gusto ko rin na makapag-develop ako dito ng training center, which is nasimulan ko na yung accredited learning site ng ATI. Ang sunod ko ay ang TESDA accreditation dahil may mga gusto ring mag-training na farmers na
Minsan gusto nila mag-abroad, kailangan nila ng NC2, kailangan nila ng mga certificate. Kaya itong payo ni Delia sa mga nangangarap magkaroon ng sariling farm. Sa ngayon pa lang po, mag-invest na po kayo sa lupa. Mag-invest kayo ng mga trainings din. Mas maganda nga ngayon kahit sa internet, maraming ino-offer na trainings. Explore nyo lang po at kailangan po talaga ay tiyaga. Tsatsagain nyo po talaga ang pagsisimula nito. At handa kayo na mainitan ng araw, maulanan, hindi po kasi biro ang mag-farm. Pero kapag nasimulan nyo na, very fulfilling naman ang maidudulot nito sa inyo.